Magandang araw mga ka-ECC. My name is Alvin Garcia. And I'm Lorana. You can call me Lors for short. And welcome to the 4th episode of ECC Podcast. So sir, mag-recap. Ano nga ba yung nangyari ng last episode natin? Okay, sige. Ano lang natin yung mga nakikinig sa atin, yung mga napag-usapan natin sa last episode ng ECC Podcast. Napag-usapan nila Attorney Clark, nila Carlo, yung tungkol sa procedures sa pag-file ng EC benefits. Pag-usapan naman natin ngayon, paano nga ba, o ano yung mga aksidente, yung mga sakit, di ba, na covered, compensable under the EC program. Sa ngayon, meron tayong mga listahan ng mga binabayarang sakit sa ilalim ng EC program. 33 ito in total kasama yung COVID-19 kasi in 2020 or 2021, Lorraine, official na pong sinama yung COVID-19 sa listahan ng mga sakit na binabayaran sa ilalim ng EC program. Okay? Para makita niyo po yung kumpletong listahan ng mga sakit sa ECC, maaari niyo pong bisitahin ang aming website www.ecc.gov.ph para sa kumpletong listahan ng mga sakit at ano ba yung mga conditions na kailangan ma-satisfy or para mag-qualify tayo sa EC benefits. Ilan sa mga sakit na tuloy na kasama dyan, yung hypertension, yung alta presyon, di ba? Kapag sumakit yung batok ko, hindi dahil sa kumain ako ng chicharon, kundi dahil sa trabaho. Okay, again, i-emphasize natin yung importance ng word na work-related. Work-related na pagkakasakit, lamang po yung pwedeng makuha or ma-file under the EC benefits. Okay? Hypertension tayo, so pwede po yan pumasok as sickness claim under the EC program. So sa batas po ni ECC, Presidential Decree number 626, pag sinabi po natin sickness, bago yung word na sickness pa, ka-activate po nun yung word na work-related. Okay? Dapat work-related po yung sickness na nangyari sa atin. So yun, Sir Alvin. So nabanggit natin yung mga sickness no, na pwede nating maklaim na mga work-related. Oo naman. HM naman kaya. Pag tumatanda, hindi mo na alam yung mga acronyms na ginagamit ng mga millennials ngayon. Magkano naman po yung yung sa ating ECC contribution? At sino yung nagbabayad ng natin, EC? Nagbabayad yung mga employer natin, Lorena, ng 10 piso kada buwan bawat empleyado kung ang sahod ng empleyado natin ay below 14,749.99. At 30 pesos naman kung ang sahod ng empleyado ay more than 14,750 pesos. Yun ay para sa mga employed na workers natin. So, kung ikaw ay self-employed, okay? Self-employed, ibig sabihin, wala kang employer, kundi yung sarili mo, ikaw mismo yung nagbabayad ng EC contribution mo. Kasama yung Lorena sa binabayad nila kay SSS. Sa'yo nakalimutan mo, Lorraine nga. Lorraine. Sorry naman. So yung naman, ang baba lang pala na so 10 tapos 30 lang. Tapos kapag sa public, 100 ba? Tama ba? Sa public sector, yes, tama ka. 100 pesos yung contribution ng mga kawani ng gobyerno at ito ay kasama sa budget ng mga opisina ng gobyerno. So mas malaki actually yung binabayaran ng contribution ng mga government employees natin sa ECC. Tapos magkano kaya yun, di ba? Kunyari nag-file ako ng sickness. Magkano kaya yung per day ko na makukuha? Kung ako pumasok ng mga 120 days. Tagal. So ano yung parisay na joke. So magkano pumasok ako ng sir, kunyari ako pumasok ng mga 14 days. Magkano per day ko nun? Okay. Ang computation kasi ng EC Daily Sickness Benefit natin, Lorraine, okay? Sa ngayon, tama yung Lorraine na, di ba? Sa ngayon, ang ating daily sickness benefit sa pribadong sektor, maximum po tayo ng 480 pesos kada araw. Sa public sector naman, 200 pesos per day, okay? Kinukompute yan base sa monthly salary credit ng empleyado natin. Pero, ito ang good news, Lorraine, okay? Wow, may good news tayo syempre para sa mga ka-ECC natin. Naglabas recently yung ating commission at inaprobahan nila yung pagtaas ng daily sickness benefit pareho sa public sector at sa private sector. So from 480 sa private sector at 200 sa public sector, hopefully soon, magiging 600 pesos per day na. Both? Yes, pareho. Yung EC Daily Sickness Benefit natin, again, sabi mo nga, pareho sa private at sa public sector po natin. Okay?
So again, depende rin pala yung computation. Maliban sa monthly salary credits, Lorraine, tinitingnan din syempre kung ilang araw na wala sa trabaho yung empleyado natin. Halimbawa, di ba 480 pesos per day yung nakuha niya, tapos naka-maximum siya sa contribution. So 90% ng MSE niya, kung i-compute natin, makukuha niya 480 pesos na daily sickness benefit, 10 araw siyang nawala So, sa kumpitin mo trabaho. yun. Kumpitin mo yun. So 10 times 480, Huwag mo kong tanongin. may 4,800. Okay, buti May na. 4,800 siya na makukuha mula sa ECC para sa EC daily sickness Kasi, benefit niya. non-taxable ba yun? I mean, buo mo siyang makukuha. Oo naman, buo mo siya makukuha syempre. Walang tax yung mga benefits natin. Ito yung nakalimutan natin banggitin, Lorraine, okay? Okay. May tinatawag din tayo na increased risk theory, by the way, okay? Kung yung sakit po ninyo, wala sa listahan ng mga sakit na binabayaran or sakit na kasama sa listahan ng mga binabayaran ng ECC, pwede pa rin po kayo mag-file at mag-claim ng ECP benefits provided na nakuha po ninyo sa trabaho yung sakit na meron po kayo. Kailangan nyo lang i-attach or i-submit din yung certificate of employment ninyo, yung trabaho na ginagawa nyo, and doctor's evaluation of course, kailangan nyo po i-submit yan para makita na yun, compensable, pasok pa rin sa ECC dahil sa trabaho kung bakit nakuha nyo po yung sakit po nyo. Mag-message lamang po kayo sa aming Facebook page or mag-email kayo sa amin para sa mga katanungan ninyo tungkol sa mga work-related diseases or sicknesses under the EC program. So, from one topic proceed tayo to another topic mga ka-ECC. Ngayon naman pag-usapan natin, di ba? Pinag-usapan natin yung sickness benefit, yung daily benefit na pwede makuha sa ECC just in case magkasakit. Alam nyo ba, mga ka-ECC, na maliban sa sickness claim or sickness benefit na ipina-file kay SSS para sa EC program, meron din tayong tinatawag na rehabilitation services. Okay? Wow, Ayan, let's all welcome ang mga kasama natin ngayon sa ating episode para tulungan tayong paliwanag sa mga ka-ECC natin ang rehabilitation service ng ECC. Walang iba kundi ang isa sa mga medical doctors ng ECC, Dr. Marian Marquez. No, di ba? Parang akong Marian Rivera na to. Dantes. Doc Marian, welcome sa ECC Podcast. Okay. Kayo na po nag-usapan namin, Doc, yung mga sakit na compensable or pasok sa ilalim ng programa ng ECC. Nabanggit namin ni Lorena na may tinatawag tayong daily sickness benefit kung magkano yung pwede nila makuha under the ECC program just in case na qualified sila at work-related nga yung mga sakit na nangyari sa kanila. Nabanggit din natin kanina, Doc Marian, na maliban sa daily sickness benefit, may rehabilitation services tayo na ibinibigay pa sa additional service sa mga persons with work-related diseases or PWRDs na tinatawag po natin. Okay? Doc, question lang, sino-sino at paano po ba mag-a-avail yung mga nanonood sa atin na nakaranas ng work-related na contingency, particularly sa rehabilitation services natin? Okay po. So, ayun po, ano po ba yung mga rehabilitation services na pinoprovide ng ECC? So, para po, bago natin puntahan yung mga pwedeng mag-avail, ang rehabilitation services po, so yan po ay mga physical therapy, occupational therapy, speech therapy, or maaari rin po makapag-avail tayo ng mga assistive device katulad ng mga walker, mga tungkod, or pwede rin po yung mga katulad ng mga prosthesis na binibigay para sa mga kamay at saka sa paa. So yun lang po yung mga halimbawa ng mga pwedeng mabigay sa ating mga kliyente na merong work-related disabilities. So yung kung sa tanong po ninyo na sino po yung mga maaaring mag-avail, katulad nga po ng mga nabanggit nyo na po kanina, yun po yung mga may napatunayan na work-related yung kanilang mga injury or mga sakit, katulad nga po ng nasa listahan ng ating compensable diseases. Ang unang-unang step po na kailangan nilang gawin ay dapat meron po tayo yung EC voucher o EC claim kapag pribado galing po sa SSS at kung government naman po galing sa GSIS. Pagkatapos po nun, basta meron lang po kayo na aprobado na EC claim, pwede na po kayong dumiretso sa pinakamalapit na ECC office, so sa central office po, or sa mga ECC offices po natin within sa mga region. Yes po. Lalapit lang po kayo doon at dadalhin nyo lang po yung mga papeles na yun. Kasama na rin po siguro, syempre, yung mga basic natin na valid ID,
at saka siguro yung medical certificate po na magpapatunay na yun talaga yung injury na meron po sila. Pagkatapos po nun, yun po, ipoproseso na po ng ating mga nurses doon sa regional office. Halimbawa po, meron pong mga kaso katulad ng fracture, isa na po yan, yung mga nabalian ng buto. Pwede rin po yung mga kahit sumasakit ang likod, basta napatunayan po na ito po ay nakuha sa trabaho. So yung masakit ang likod or masakit ang balikat sa pagbubuhat, tapos nagpa-check up sila sa doktor at mukhang talagang nakuha nila yun sa trabaho. At pagkatapos po nun, meron po tayong mga partner na mga ospital kung saan i-consulta po kayo at kung i-recommenda po nila na kailangan yung ng therapy, ayun po, ipo-provide po yun sa ating mga kliyente at mga pasyente. So, Recently ba, Doc Marian, sa mga nagkakasakit in particular, ano yung mga ibinibigay natin na karagdagang benepisyo sa kanila na lumalapit sa atin? Ayun po, so pag nag-avail sila ng rehabilitation services, so halimbawa magbigay po tayo ng isang kaso. Meron po tayong mga kliyente na naputulan ng daliri. Tapos yung pagkaputol ng daliri naka-apekto dun sa paano niya gagawin yung trabaho niya. So pagkatapos ng konsultasyon, bibigyan siya ng therapy para sanayin ulit yung parte na yun ng katawan niya na magawa ulit yung mga bagay na hindi niya nagagawa. No-wonder kasi ako. Sabi kasi nito, yung tong daliri, pinantas na apek, ano kayo trabaho? Subukan mo supply na bawas ito. So, pwede kasi yun na may certain na porsyento na maaapektuhan yung trabaho mo na wala yung isa o kahit na dulo ng daliri ng isang kamay. May ganun pala, may hirapang ka pala. Lalo na try nga lang. Nalilak mo yung kamay mo, halimbawa, right-handed ka, tapos yung naputol sa'yo, right hand din. So, mukhang kakailanganin niya ng hindi lang yung physical therapy, pati yung tinatawag na occupational therapy. Sasanayin ko ulit dun sa mga occupation or yung mga activities of daily living, yun yung mga pang-araw-araw mong ginagawa. Pagligo, pagbihis, damit sa sarili. Yun. Bukod doon, sa mga naputulan, yun, magpo-providean siya ng yung daliri dun na nawala. So, ang tawag po dun ay prosthesis. So, kung ganito kalaki yung putol, so, pwedeng maglagay ng replacement na prosthesis para yung pakiramdam ng kliyente, mapain siya. Dok, sorry na ito na-imagine. Dito, bakit mo ako pag-propose mo? Alam mo ba, di ba nabanggit nga ni Doc Marian yung mga importansya ng bawat daliri natin? Alam mo ba, bawat daliri natin, may katumbas yan na number of months of pension sakaling ito'y mawala sa atin. Okay? Like, ang pinakamahal na body part natin, pagdating sa kamay natin, yung thumb natin, kasi 10 buwan yung pension na pwedeng makuha pag thumb yung nawala. Yung index natin, Okay. diba, 8 months. Yung middle finger, alam nyo ba, 6 months na pension yung pwedeng makuha pag middle finger, di ba? Pag yung ring finger, yung binabanggit mo pag sa proposal, naputol to, 5 months ang pwedeng makuha. Pag yung little finger naman, 3 months. Okay, again, dapat work-related nga rin yung cause kung bakit naputol or nawala yung mga daliri natin. Okay? Halimbawa nito, Lorena, di ba yung thumb mo naputol, makukuha mo na 10 buwan na pension kapag sagad yung putol niyan, ha? Kapag hindi sagad, kapag hindi sagad yung putol mo rin, ha? So, dapat pala, kapag kunyari, konti lang, ipabuo mo. No? Pero joke lang yun. Joke lang yun. Pero again, imagine, di ba? Yun yung value lang ng mga kamay natin, ng mga daliri natin. 10 months, 8 months, 6 months of pension. Pwede man namin kayong bigyan ng artificial na finger. Again, yung function talaga ng mga daliri natin, hindi na may babalik yan. Okay, so we always say this, wag niyo pong pangarapin yung mga benepisyo na meron sa ECC kasi importante, buo yung mga body parts natin, nakakagalaw tayo, nakakapag-function tayo. 10 months lang, pero habang buhay ka nang walang Exactly. dali. Dapat lagi tayong mag-ingat, ha, mga taga-ECC at mga ka-ECC. Yes, pero again, emphasize lang din natin ulit yung binanggit ni Doc Marian kanina. Bago po kayo makapag-avail ng rehabilitation services kay ECC, siguraduhin nyo lamang po, okay, na may approve kayo na EC claim sa SSS man yan or sa GSIS. Dalihin nyo lamang
yung approved EC voucher po ninyo sa aming opisina dito sa Central Office sa Makati or saan mang regional office na meron po kami para ma-assist kayo ng mga regional officers po namin. Kung sakali naman na medyo malayo sa lugar po ninyo yung opisina ng aming opisina sa aming mga regions, okay? Pwede po kayo lumapit at humingi rin ng tulong sa Department of Labor and Employment sa field office po nila sa lugar po ninyo para ma-endorse po nila kayo sa amin. Yes. Okay? So, yan. Dito po na nagtatapos yung ating 4th episode. Sana marami kayong natutunan kahit parang ang gulo ko. Ikaw lang yung maganda. Ang gulo ko. Yan, maraming salamat po sa ating mga manonood, sa ating listeners. Uli, ako po si Lorraine and Lors. Doc Marian po. At ako po si Alvin C. Garcia. Magsama-sama po tayo muli sa susunod na episode ng ECC Podcast. Annyeonghaseyo! Sigurado ang proteksyon sa Employees Compensation Commission. Sagot ka ng ECC. Sagot ka ng ECC. Wala nang pangamba. Sigurado ang proteksyon sa Employees Compensation Commission. Sagot ka ng Employees Compensation Commission.